Padulong nami sa sinasa tapos paadto mi og gumitan. Di pa man lumalabas ang araw, simula na sa kanilang misyon. Kinakailangan pa nilang pumunta sa kabilang probinsya ng Kitaw-Taw, Bukidnon, upang dito simulan ang paglalakbay. Mula sa Kitaw-Taw ay maglalakad muna ng 2 oras bago nila marating ang Barangay Malamba, kung saan dito ang sail-off point ng kanilang journey to the river. At inaasahang makakarating sila sa kanilang mga destinasyon na basa ang katawan. Pero bago nito, binabalot muna ng maigi ng plastik ang mga kagamitan, mga baon na pagkain at damit upang maiwasang mabasa ang mga ito sa biyahe. Dito na magpapatangay ang grupo sa lakas ng agos ng tubig ng Davao River upang maabot nila nang mas mabilis ang mga sityo ng Barangay Gumitan sa Marilug District, ang tahanan ng karamihang mga katutubong matigsalog ng Davao at Bukidnon. Padulong nami sa sinasa tapos paadto mi og gumitan. Di ka namin diri sa Dumalugtog. Lusot mi diri, lusot mi diri, lusot mi diri. Gikan sa highway sir, mga 28 km pero para prod pagyayo. Dili, gikan sa among barangay padung sa nagkalaing sitio magdimig tubig na labangon nga Davao River. Muna mga gikan na sa among barangay sir padung na dito. Gikan sa highway padung sa barangay 28 km. Gikan sa barangay madto sa mga sitio-sitio muna na sa ginabayan-bayan ng area. Wan man na sir, kapag pasubidan na mo sa area, magimi sa daplin sa pagpauli na mo dali nang pagpakuan kay di naman kamo ana sa Davao River kanang imo na magpaano naman lang kapaingon sa barangay. Muna ang ginabuhat. Ikuan lang, ihunong lang mi sa daplin, des mga naog, kuha sa mga gamit, kuha sa mga vaccine carrier, kuha sa mga tambal, ginasulod na mo sa sako, ginasulod na mo sa silupin, sulod pag yun na mo sako na sila, din ginahikot po na siya dito sa ginabuhat na mo nagakit. Katong carrier lang na mga blue, among ginadala, tapos ginabutangan yun na mo ice, katong cool dogs na mo. Yang ginasakay po na mo siya dito Naag yun, sir. Night time nga, mabungkag yun ang imuhang kuan. Gakit kaya syempre, binuhat lang man po to sa mga locals po dito. O na kanang maigo siya sa gilid, labi na pagka nang kusog na kayo ang agos, usay maigo sa daplin. Ramdam sa kanilang paglalakbay ang peligro sa lakas ng agos at mga bato na madadaanan ng kanilang mga salbabida at mga balsa. Kung sa Bisaya pa nga, inato river tubing at raft sailing ang kanilang gamit. Walang mga safety gears tulad ng helmet, elbow at knee pads o life-saving jackets. Hinihingi pa o pinapa-sponsor nga lang daw ang gamit na interior tire ng salbabida at kadalasan gamit lamang ang mga kahoy o di kaya'y katawan ng saging ang aalalay sa mga balsa at salbabida. Sa haba at dahan-dahan ng kanilang biyahe, sa gilid na sila ng mga ilog humihinto upang kumain. Maghapon ang kanilang misyon. Napapatigil sa gilid ng ilog upang abutin ang mga madadaan ng kabahayan o komunidad. Pero ang malaking hamon pa sa kanilang pagdating. Sa una, itong Pilmero pa, managan ang mga inahan, dado nilang anak sa kwan. Anto niya, sige mig pasabot sa ilang, kanang pag bakuna sa inyong mga anak, dili na siya makadaot, kundi makayo sa ilang lawas. Kampi po nag-convincer sila, niya katong mga dato po naman sa tribo, kung naging silang area, ginapasabot na para sila po yung convincer din, nagipaluapan po naman. Anto sa karon nagapaptupok na sila. Ilahira gid sir, ang katong sa unang wapay bakuna, may baluan yung mga bata. Dali kanang kalit lang bitaw sa mamatay o kalinokol. Kanang gakit. Wali ligid interior siya kanang ligid gud sa mga dagkong sakyanan. Mao na mong ginagamit, ginabutangan nagkahoy sa mga taga didto tapos para mulutaw siya. Na para masakyan namo. Murag ana gid siya. Pero kanang tubing nga kanang murag inato lang kay butangan naman og kahoy or bani sa saging, unlike sa kanang kuan na tubing na naji
mga gamit, kami magtubing mi, wala jud mi helmet, wala pud mi safety gear. Opo, wala jud kay wala mi ana. Then kanang interior namo sa ginapangayo lang namo na sa mga kanang mga dagkong companies na nay mga truck. Kay mahal man gud siya sir kung paliton pud namo. Mas dali man gud siya sir ang tubing og dili siya ing ana kakapoy. Kay kung baklayon man gud nimo siya gikan kag Sinuda padulong sa barangay Gumitan, layo gid siya sir. Nya ang dalan pod dili ingon na baklay nga straight mag ana-ana pud ka musaka kag bundok baba na pod nya magtabok-tabok ka sa sapa sa Davao River. Mas dugay ang maglakaw jud sir. Mas dugay ang maglakaw. Pero kung kuan man gud siya matubing na mo siya pag magikan gyud mo Sinuda. Bukidnon na siya under. Kay kung gikan ka Gumitan paadto ka dito silang sitio magbaklay jud ka kay di man minimo pwede sugaton ang current. Kay ang current pababa man. May mga pagkakataon pa ngang naaabutan sila ng ulan. At kapag di na kaya, isinasakay sa mga kabayo ang kanilang mga karga sa tulong ng mga katutubo sa lugar. Buwis buhay din ang pagtawid sa malalakas na agos ng ilog, lalo na kapag maulan at bumabaha. Kira ka? Kanang kuan gyud sir na di na ko makalimtan kanang tibuok adlaw gyud ka umog. Tibuok adlaw ka basa, moadto ka sa diha na lang may mangihi, di sa tube, diha na lang may mangihi. Siyempre, isa ka linya-linya, diha may naglingkod ako mga kauban ng mga nurses pod o mga doctors, diha na ka mangihi kasi mo na sa uy init lagi. So nangihi na dayang imong isig ka kauban kay dili makakanaog. Di makastop lang ka kung moabot na ka dito na sitio. Pero kung di pa ka kaabot dito na sitio nya ka ihiuna ka ana tapos natoy time nga nag water tubing mi unya ang amo ang gipanaog sa katong nagtimon sa mo or nag-guide sa mo gipanaog mi niya dito nga area kay sobra ka rapid. So gipanaog mi niya nya kami pud nga dili mi kabisado sa lugar so natagbaw jud big pangita asa ang dalan. So murag kato mo to ang tong first pud paggawa sa salida na katugong murag bird something katong bird box. Maputong time na paggawas ato. O mura pud big nag-bird box ato kay pangitaon na mo asang tingog sa aga sa tubig kay puro kugon na amo ang naagian. Tumbahon na lang na mo ang kugon kay para makakita mi asa na gyud ang dalan. Kay wala may guide na mo. Pag naog na mo wala na may guide. So matagbo na mi pangita asa ni mo lusot. Kinilala naman ng Department of Health at Medical Association ng Davao ang kabayanihan ng mga community medical workers, mga kasamang ahensya, mga barangay officials at tribal leaders sa pagsiguro na maibigay ang atensyong medikal at pagpapabakuna sa mga kabataan na nasa kasulok-sulukan ng Davao City. So, para nato ma-achieve ang ato ang goal, no, both sa public and sa private, una is i-emphasize nato ang enough vaccine supply. Number 1 gyud na og unta moabot na ang supply anytime now, no, kay medyo dugay na nga wala. And number 2, magpadayon ta sa information dissemination, combat vaccine hesitancy, and i-emphasize ang importance gyud sa immunization. And of course, i-continue nato kaning ginabuhat sa atong barangay health worker. Nagaadto sila house to house para lang gyud maka-bakuna. Okay? So, we upload, no? Ma'am and the other kagawad for the very good deed. So, we need more of them. So, sa mga LGUs, kinahanglan pa nato og dugang mga BHWs nga motrabaho gyud. No, so kana, and hopefully we can achieve our goal. Sa huli, anuman umanong hirap at sakripisyo, mas nangingibabaw pa rin umano ang dedikasyon sa serbisyo at pagmamahal sa mga kababayang hirap na maabot sa mga kanayunan upang kasabay at pantay na magkaroon ng akses sa kalusugan at maging sa kaunlaran. Mula sa Davao City, ako si Ferdinand Cabrera para sa Kutang Bati News.